botong-boto ko si Sara. At ito, yan, dapat matalo yan kahit walang porsyento. 0% sa English. 100% si Sara Duterte. Yan ang gusto ko. Remulya na yan. Ha? Alisin nyo sa amin yung remulya na yan. Bakit, sir? Ang aga Ha? naman na. Walang kwenta yan. Bakit ayaw niyo kay Rimulya, sir? Ha? Walang kwenta ka pala, Remulye eh. Oo, Duterte kami. Oo, traitor yan. Napakalaking traitor niyan. Sara Duterte pa rin, syempre. Bakit? Ha? Bakit po? Yan lang ang may ano sa atin eh. Yan lang ang may kakayahang mamuno. Si Tama. Lenny, wala naman yan. Sa history nga ng Pilipinas, sila lang isla natin, hindi niya masagot eh. Oh. Si Utiveros, NPA yan eh. Aray ko. Pipili sa mga yan, kaya Sara ka na. Yun. Tumitinupang ang ating bansa. Napakasimple lang naman yan. Logic lang isipin mo dyan. Remulya, traitor. Bakit ka magbubuto ng mga ganyan traitor? Anong gagawin sa bansa natin? Baka bukas-bukas pagising natin, wala ng Pilipinas. Nako Baka po. ibinenta rin yan. O, Hontiveros, NPA. O, bubuto ka ba dyan? Lobredo, simpleng-simple. Ilan ang isla ng Pilipinas, pati yung lugaw, hindi daw di ba? Duterte ka na, saan ka pa? Duterte ka, sir. Solid. Ayun, narinig natin si Kuya at makikita natin sa video na to at nagkaroon kasi ng survey. Nakita natin na landslide pa rin talaga ang pulso ng bayan talagang si Sara Duterte pa rin sa 2028 mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, kayo ba? Team Sara Duterte pa rin ba sa 2028 o baka may iba na kayong sinusuportahan? Comment down below mga team Sara Duterte this 2028. Ayan mga kaibigan, this is Page Gen Z nagbabalik po at pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan itong naging interview dito kay Luistro dahil kinakabahan na mga kaibigan si Tropa. Kinakabahan na si Tropa na masibak dahil gumagalaw na itong kampo ni VP Sara at alam naman natin na hindi pa rin nabayaran ng utang ni Ate Mo Luistro. Hindi pa nababayaran ng utang ni Ate Mo Luistro pero solid kung bumanat kay VP Sara. Uy, madam, bayad-bayad muna ng utang dito sa asawa ni VP Sara bago ka bumanat. Medyo makapal-kapal na yung mukha mo. Ba't nipisan natin kahit konti lang? Kahit konting-konti lang nipisan natin. Anyways, papanoorin natin ang interview dyan kay Luistro dahil talagang tumataas na ang balahibo. At pag-uusapan natin kung ano nga ba ang next na parte ng impeachment dito kay VP Sara Duterte at sasagutin natin ni Luistro kasi siya ang dyan eh. Siya ang cook, siya ang chef ng script ng impeachment. Papanoorin natin yan mga kaibigan. Pero papanoorin din natin ito naging kalye survey at makikita natin ang mga reaksyon ng taong bayan at tiyak mapapahiya ang mga pink dito. Yan mga kaibigan. Pero bago ang lahat, isang like at share lamang sa ating video. Malaking thank you na po yan. At huwag niyo po kalimutang patuloy na suportahan ang ating mga content maging ang ating pambato sa darating na 2028 si Inday VP Sara Duterte. Yan mga kaibigan, huwag natin patagalin pa, panoorin natin ang video ito. Sagayahan niya po yung pamamalakad ni Tatay Digong eh. Sa maging payapa rin yung Pilipinas sa 2028 pag siya nanalo, ma'am. Okay, ano yan, ma'am? Mga tao rin, mga bayan. Kaya Sara Duterte ako. Ako, si Lenny, si John Vic, si Risa, ang hindi ko iboboto. Si Sara Duterte. Bakit, sir? Siyempre, if you are thinking voter, alam mo kung sinong dapat iboboto mo. So, alam na ng lahat yan, except for a few. So, thank you. Hindi naniniwala sa issue ni Sara, sir. What consideration? Ito na ang masasabi ko sa inyo sa lahat ng... Ako, I've never been to Davao. Pero if you know Davao, if you talk to anybody from Davao, Oo talaga. makikita naman ang gawa nila. Kung binubulsan niya ang pera for the longest time sa pamilya niya, kita mo the way they live, kita mo common sense na lang eh. Kita mo ang Davao, ang ganda. So kung binubulsan nila yung pera, tignan mo yung mga kalaban niya. I don't know about, I've never been to any of their mga baluarte nila. Pero ang alam ko ang Davao, very nice, very progressive, very modern. Ayan, at speaking of Davao mga kaibigan, ito ang pag-usapan natin. Shout out dyan sa mga Team Lugaw na pinagmamalaki ang achievement sa Naga ni Mama Lenlen. Pag-usapan natin to. Mga Lenny diehard, isip-isip naman. Naga City, matagal nang hawak ng mga Robredo yan. Pero hanggang ngayon, hindi maunlad. Walang big investment.
walang major progress at walang-wala kumpara mo sa Davao City, mga kaibigan. Samantalang ang Davao, under Duterte for how many decades, naging isa sa pinaka-economic hubs ng bansang Pinas. O, kung mismong maliliit niyang syudad na yan, tulad Naga, hindi na paunlad, paano pa kaya ang buong Pilipinas? Kaya shoutout sa'yo, Mama Lenlin. Leadership is about results, hindi hype at paawa effect. Hindi nagagana yung bus effect na yan at yung tricycle effect. Hindi na po gagana yan. Reality check lang tayo, mga kaibigan. Hindi sapat ang magandang imahe kung wala kang solid na track record. Kaya wag magpabola sa mga pasakay-sakay ng tricycle. Tignan natin kung ano ang totoong nagawa. Totoo naman, mga kaibigan eh. Saan ang kasinungalingan? Where's the lie? Kumpara natin ang Davao sa Naga, mga kaibigan. Walang-wala. Parang barangay lang ang Naga. Kung ikukumpara mo sa Davao, ang Davao para talagang syudad. No joke, mga kaibigan. Kung titignan natin sa mga picture pa lang, makikita natin, ako rin to be honest, never pa ako nakapunta sa Davao. Pero the way I see it, the way the Davaoenos are really proud of it, the way they show it through social media, the way they showcase it sa mga reels, sa mga pictures, talagang makikita natin kung gaano kaunlad ang syudad ng Davao. At makikita natin kung gaano ka-epektibo yung pamamaraan ng pamumuno ng mga Duterte doon sa Davao dahil zero crime, zero insurgency. Ang mga NPA nagsitago, nagsi-migrate sa ibang probinsya dahil hindi talaga nila kinaya o hindi talaga nag-grow ang insurgency, ang communism dyan sa Davao City. Kaya nakita na talaga natin, kaya nagtiwala ang mga Pilipino. 16 million ang mga bumoto kay Tatay Diggs noon. Sila ang mga gustong makaranas ng tunay na tapang at malasakit. Kaya ngayon sa darating na 2028, mga kaibigan, ibalik po natin ang tapang at malasakit under VP Inday Sara Duterte. Soon, President Sara Duterte. Ayan, mga kaibigan. Kaya lahat ng mga solid Sara Duterte supporters, mga kaibigan, comment down below. Attendance check tayo, yung mga kakasama sa 32 million. Attendance check tayo, comment tayo sa ilalim, mga kaibigan. So ikumpara mo sa lahat nilang mga baluarte, alam mo na kung sino ang hindi corrupt. Ito mga tatlo, ito puro ito magnanakaw. Si Sara ang hindi magnanakaw. Yan, Yun. si Big bayad na yan eh. Pinakita nyo naman ngayon ang nangyayari sa ating gobyerno. Puro nakaw na kay Bungbong lahat na ginagawa. Pati Mismo. si Big. Sara talaga, itong mga Yan. Sara ako. Bakit si Sara, sir? Ayos yan. Taga Mindanao ako. Siyempre Sara, mabait yan si Hindi Sara. ka naniniwala kay Risa, sir? Ay nako. Wala yan. Wala yan. Naku, lalo na yan. Sabi niya, Kung matindi ito, mas lalo ba yan? Ito, medyo konti pero wala pa rin yan. Kakamping. Sara! Bigong Yun. ako. O, Sara bakit Duterte. Sara, sir? Ay, pension na. Ay, Iyusin na. gusto mo lang si Sara. Kayo, sir? Sino po? Ako, puta. Lupit Yan, niya. apat, sir. Ito, tatakbo. Yan ba lahat ang tatakbo? Yung ano lang, Si sir. Osur lang. Prospect pa lang. Hindi pa sila na-declare, sir. Pero ito si, si Ontiveros. Nakakaya naman kay Risa, tatakbo pa. Anak ng tuko talaga. Duterte. Duterte yan. Bakit, sir? Para mabago na lahat yan. Bakit, sir? Kung hindi pa yung corruption yan, sir? Matanggal na yung korupsyon. Matagal na yan eh. Sobra-sobra na yung nakorrupt nila para pantakbo yan sa 2028 na naman. Hindi pa, baka may natira pa sa 2025 na pera. Lalabas pa niya sa 2028. Lahat yan wala. Syempre ito, kasi beautiful yan. Lenny po kayo. Oo, naman. Bakit? Subok kong naging vice president naman siya, marami naman siya nagawa na. Ewan ko sa'yo, ate ko. Ako din siya. And saka wala siyang kasing issue. Sa government issue, wala. Yung bang na galit siya sa mga kurap-kurap, wala akong narinig sa kanya. Eh, syempre, puro ka plastic ka. Si Risa, okay din naman si Risa. Talaga ba? Itong si ate, kailangan ma-reset yung utak ni ate. Kamay na bakal. Sim, dun tayo sa kamay na bakal. Apat, sir. Ha? Wala, mga ano yung mga yan. Mga anay sa Pilipinas. Sino yung Sara Duterte pa
rin kami. Yun. Bakit kayo Sara Duterte? Siyempre, maano siya, matapang. Kaya Mhm. niya pagtanggol ang bansa natin. May paninindigan. May paninindigan sa sarili. So, hindi kayo naniniwala sa ano, ma'am, confidential funds? Issue ni Sara. Hindi kami naniniwala kasi hindi naman nila pinapatunayan sa publiko pa. Nilalabanan niya lahat kasi malinis ang kanyang record. Hindi siya, parang tinitira lang siya para So, bumaba. hindi kayo naniniwala sa confidential funds, ma'am? Sa hindi 100%. Yun. Kasi doon lang naman galing sa investigation eh. Doon sila kumuha ng evidence sa Quadco. Naka-monitor ako doon. Yun. Yun ang masasabi ko dyan. Thank you. Maganda po ba mamunod yung mga Duterte, sir? Yes! Experience natin sa father niya, hindi ba? Compare sa mga nagdaang presidente. Yes! Sara po, Sara. Bakit Sara, sir? Lahat naman kami Sara. Simula pa dati, Duterte na kami. Para may pagbabago. Boboto niyo sa 2028? Sara, siyempre, Sara. Sara? Yun. Bakit si Sara? Yan, Sir, ulit. yan yung alam ko maraming magawa eh. Na maganda. Sara po, Sara po. Ako, Duterte ako. Dati pa. Sara Duterte po. Sara Duterte. Oo. Bakit? Alam, mas feeling ko kasi masama ito kaysa katulad ng dati, si Duterte. Sara, Bakit po? Sara lang. Sara. Sir, bakit Sara po? Wala nang kailangan maraming tanong, Sara talaga ako. Ano, si Sara. Sara ka rin, sir. Ah. Bakit Sara, sir? Marami na nagawaan. Oo. Wala kayo kay Sara, sir. Yeah, syempre, matagal na. Yun. Hindi. Hindi baka may pagka-crocodile din to eh. Pwede na si Sara. Yun. O Sara. Sir, Medyo okay yung ano niya eh. Wala pa akong nakitang nabalitang masyadong malaking mali. Either Lenny po or Rizal Tederes. bakit po? Naku. Yung light up, mukha naman pong okay, but it's the two, yung credentials po nila, yung nag-lead po. Ewan ko sa'yo. I think Alam mo, either of the two po, possible na maging president po. talaga ba? Ito ano lang natin to Minsan kasi, ang nangyayari kasi dito mga kaibigan, usapang credentials pala, ay si VP Sara. Sa LGU pa lang yan, nakita natin, debt-free, walang utang ang Davao City. Maunlad ang Davao City. O si Risa. Anong pinamunuan niya na LGU? Hindi man wala mang leadership position, hindi man naging executive position. Saan siya nag-experience ng pagmamumuno ng isang Ang mga pinamunuan niya, mga NPA. O ito namang si Mama Lenlen. Napag-usapan na natin yung sa Naga. Di na para pag-usapan ulit dahil napapahiya na lang talaga ang mga supporters ng mga Pinklawans. Tuwing nakukumpara ang Davao sa Naga. Walang-wala ang Naga kumpara mo sa Davao City. O, tuloy natin. Sara Duterte. Sara ka rin, sir. Bakit Sara, sir? Kasi yan ang medyo magandang kaysa rito sa mga to. Yun. Walang kakawenta-kawenta. Sige po. Salamat, sir. Sara Duterte ako dyan. At least yung mga Duterte may magandang record ngayon. Yun. Diba? Gano'ng kaganda yung record nila? Tatay Digong, ang dami niyang pinanong sa mga drugs, diba? Tama. Number 1 yun, dapat talaga matanggal ang drugs. Lenny Robredo, mas gusto ko yung, kasi di ba, yung asawa niya nag-candidate ang president, then siya yung pumalit. They're more credible than any other candidates. Well, Montiveros is one, but I prefer Lenny. Kulay green. Bakit Sara? Hindi na tayo magre-react doon kay kay tita. Masyado siyang wala na siya sa buhay niya. Maano yung papa niya. Yun. Sara. Yun. Sara, sir. Parang si Tatay Digong lang din yun. Yun. Basta Sara lang. Oo, kahit sino. Kahit sino na ako. Kahit sino, sir. Ito, wala to. Wala rin eh, ganun din eh. Ganito. Wala naman lahat yan. Ito lang. Walang mga bilang yan. Sara ka rin, sir? Oo. Bakit Sara, sir? Takpan mo yan. Bakit Sara, sir? Wala nang mga kwenta yan. Oo ba? Kahit ako bubuto, walang kwenta yan. Ano mo sabi, Tol? Ha? Ano? Dito kasi, tested na to. Yun, tested na si VP Bakit Sara. Sara po? Siyempre siya yung siya lang naman yung
parang malakas. Sara Duterte. Sara naman. Bakit Sara po? Mas marami silang nagagawa. Yun. Oo, tapos mas marami pa siyang magagawa. Nagpaano nga ako yung register para makaboto. Para lang sa kanya. Yun. Bakit po? Ano pong nagustuhan niyo po kay Sara? Basta ano ko gusto ko siya. May paninindigan siya sa mga salita niya. Yun. Yun lang. Tama. Pero kagaya po ba siya sa tatay niya? Oo. Ano yung nagustuhan niyo? O yung basta pag sinabi niya, ginagawa niya, di ba yung mga Committee hearing on Wednesday, March 18. The purpose of which is to discuss preliminary matters, no? Prior to our hearing proper, which will start on April 8, tentatively, no? But as to your question, kailan po matatakel itong motion or request ni Kong Chel Jokno, as well as not only the issuance of subpoena of bank records, but even with respect to the transfer of custody, no? Apparently, kailangan muna naming mag-determine ng existence ng sufficient ground. If there is sufficient ground that supports impeachment, pwede na kaming mag-act on the motion of Kong Chel Jokno with respect to the issuance of subpoena of bank records. But with respect to the transfer of custody of Madriaga, I am apprehensive because he has a pending case with the court, and therefore the jurisdiction over Madriaga belongs to the court, no? Ito at least from my perspective as a justice chair. But definitely, ito'y mapapag-usapan natin sa hearing this coming Wednesday, March 18, no? So, for clarity about the matters which we need to thresh out before we start our hearing proper tentatively on April 8. Bagaman, all these matters are subject to the assumption of the determination of the existence of sufficient ground that supports the impeachment complaint, which must happen first before we proceed to hearing proper, before we proceed likewise to the action on motions, and even to the request for the transfer of custody of Madriaga. Dito sabi, do you share the same sentiment with Ridon on the alleged conflict of interest? Ito nga pala mga kaibigan. Itong si Ridon medyo kulo ng dugo eh. No mga kaibigan, kung kumukulo rin ba ang dugo dito kay Ridon? Ang kapal ng muka. Wala akong masabi. Talagang attack dog talaga ng bag at yung United Alliance, attack dog talaga nila itong si Ridon. Talagang sira kung kay VP Sara. Solid. At sabi nila dito ngayon, ayaw nila na magtumestigo yung mga attorney ni VP Sara sa kadahilanan daw ng kesyo conflict of interest. Naniniwala ba kayo dyan mga kaibigan? Sige, panoorin natin kung talagang may paninindigan itong side ni Luis Tro. Let me just explain the concern of the Honorable Ridon in raising this conflict of interest, no? From the perspective of a lawyer, ganito kasi yon. Ang sabi ni Kong Ridon, they cannot be witnesses and lawyers at the same time. He made mention about witnesses because looking back to the 2024 inquiry by the Committee on Good Government, it appears na nagkaroon ng participation si Attorney Monsayak at si Attorney Powa, no matter how slight in the alleged process in the utilization of the confidential fund. Having said so, there is a possibility that the prosecution might be calling Attorney Monsayak and Attorney Powa to the witness stand, no? Remember that these two are either COS or spokesperson of either the OVP or the DepEd, no? I am not certain anymore which is which, no? Basta what is important, they were people who are associated to the VP during the period
when the alleged misuse took place, no? So there is a very big possibility i-present sila ng prosecution as witnesses, perhaps as hostile witnesses. And if that happens, and we allow their entry of appearance as lawyers of VP, pwedeng ma-raise yung rule ng privileged communication between a lawyer and a client, which means na lahat ng pinag-usapan ng abogado at ng kliyente within the definition of the attorney-client relationship cannot be divulged in court because it is protected by the rule on privileged communication, no? So dito nang gagaling yung sinasabi ni Kong Ridon na conflict of interest. How can you be a witness and a lawyer at the same time, no? Because if that happens, tinawag sila ng prosecutors to the witness stand, what are we gonna say to them once they raise the rule on privileged communication that they cannot testify with respect to the communication that they had already between them as lawyers and the VP as the client, no? So there is where conflict of interest arise. But of course, this will be addressed in the Justice Committee if Kong Ridon will formalize his objection to the entry of appearance. There's a possibility pagbotohan ito ng justice members whether or not to allow the entry of appearance of Attorney Monsayak and Attorney Poa. If there will be a formal motion objecting to the entry of appearance of Attorney Monsayak and Attorney Poa, then there will be voting kung walang unanimous na support from the justice members. From the point of view of the chair, no? Kasi it's the majority which rules in the Justice Committee. But let me say this clearly, may kaso si Madriaga pending sa court, which therefore means the jurisdiction over him belongs to the court and not to the House of Representatives, no? If there's a request to transfer his custody from BJMP to the House of Representatives, we cannot act motu proprio. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court, no? Because the jurisdiction is with the court, therefore, dapat may order ang court with respect to the transfer of the custody of Ramil Madriaga. Of course, we acknowledge the significance of addressing the concern of Kong Chel Jokno about the safety of Ramil Madriaga. Especially, he's being considered as a very important witness of the complainant. And we acknowledge also that we have a power to take protective custody. However, this must be addressed in consonance with the existing laws and rules. And what is apparent right now, gustuhin man namin na i-take yung protective custody over the person of Madriaga, the jurisdiction belongs to the court. So, the action to the request of Madriaga has to be with the conformity of the court. Hindi pwedeng kami lang ang magdesisyon. I will be deferring to the justice members, but I am inclined to relay or to transmit the request of Kong Chel Jokno to the court through the office of the clerk of court. No? Kasi we are not a party to the case, so we cannot intervene. We cannot file a motion. The least we can do is to transmit the request of Kong Chel Jokno for transfer of custody to the court via the office of the branch clerk. That's what I intend to suggest. But of course, this will be subject to the conformity as well of the rest of the members of the Justice Committee on how we're going to address that request of Kong Chel Jokno. We can't do anything about that. That's what I meant when I said that it is the court which has jurisdiction over the person of Madriaga, no? So it's actually the call of the court whether they will transfer the custody and whether that custody will be given
to the House of Representatives, no? We can only request, we can only transmit, we can only endorse, we can only recommend, but at the end of the day, it will be the decision of the court. You remember, during the Quadcom days, meron tayong mga kinostody na mga resource persons. Some of those people ay wala namang kasong pending. So it's okay for us to take custody. But in the case of Madriaga, he has a pending case, and that's why strictly the jurisdiction over his person belongs to the court. Correct, which is quite inconvenient and siguro risky din pagdating dun sa kanyang mga the BJMP personnel who is taking care of his custody, no? Tsaka we don't know who are the people very much interested about Ramil Madriaga. I totally agree that his safety needs to be addressed, no? And I hope that the BJMP is doing it right now already, no? Kasi nasa kanila yung custody niya. Sila lang din yung mga nagpaplano ng staged. Mga ano yan scripted na death threat kay Madriaga para kunwari gustong patahimikin ni VP Sara si Madriaga, pero sila lang rin yan. Yung kampo rin ni Madriaga yan rin yung gumawa ng kwento na kesyo na ay, As nako to po. whether or not he will be transferred, that is really a decision that should belong to the court. I don't think